At nasa linya na nga ng ating komunikasyon si Attorney Alan Panolong. Siya po ang Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Ito pong IBP, ito po yung samahan ng mga abogado sa ating bansa. At of course, isa sila sa mga hanay na talagang masugid na sumusubaybay dito sa mga mahalagang kaganapan sa ating bansa. Lalo na yung nangyaring kaguluhan or tensyon sa loob ng Senate building. Magandang umaga po, Attorney Alan Panolong, Romel Fuertes at Elaine Apit. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Romel and Elaine, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa at sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Attorney, ano po ang basa ninyo dito sa nangyaring tensyon sa Senado? Unang-una po kami ay nabahala dahil ang Senado, ito yung lugar na kung saan hindi natin inaasahan na magkakaroon ng kaguluhan. Ang Senado po ay kasama po yan sa ating demokrasya na kung saan ang ating mga mabatas ay malayang makapagpasa ng batas para sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayon, doon sa nangyari, talagang kinokondena namin kung sino man yung may kagagawa noon dahil nailalagay sa alanganin ng ating demokrasya at ang ating institusyon. At of course, nandyan din po yung ang mga tao, no, lalo na yung sa media, na kung saan pati yung buhay nila ay nalalagay din sa panganib. At yung mga nagtatrabaho din sa Senado at yung mga senador po natin. Attorney, maraming iba't ibang opinyon, salu-salungat na paniniwala. Pero sa IBP po, tungkol dito sa nalalapit na impeachment trial, bago nangyari yung pagsiklab ng tensyon sa Senate building, nababahala po ba or nakikita po ba ng IBP yung pong posibilidad na magkaroon ng constitutional crisis? Yung constitutional crisis po, tingin ko is mukhang medyo malayo pa naman tayo dyan. Yung nga yung statement natin is talagang we call on also the leadership of the Senate to make sure that it will not end up to a constitutional crisis. So, kung sino man yung mga tao, no, na nais manggulo na kung saan ay pigilan ng ating mga ahensya or institusyon na gampanan ng kanilang mga mandato, kinokondena po natin yan. At saka alam nyo po, kasamang Romel, ang impeachment proceeding is hindi lang po yan concern ng mga senador. Tama. No? Concern din nating mga kababayan yan. Concern din nating mga ordinaryong mamamayan yan. Kung ang Senado, tingin nila ang impeachment proceeding is a mere political exercise, well, sa atin po, sa ating mga ordinaryong mamamayan, ito po is a call for public accountability. So, hinahamon namin sila at sina-challenge natin sila na gampanan nila yung kanilang mandato patungkol or naaayon sa ating saligang batas. Follow-up question lang. Yes, Attorney, follow-up question lang from my end. Since sinabi nyo na malayo pa naman humantong sa constitutional crisis itong mga indikasyon na ito, pero hindi naman sa pinapanalangin natin, ano-ano po sa tingin nyo yung mga posibleng maging factor para humantong sa constitutional crisis itong inaantabayanan natin na pagkakataon? Attorney? Unang-una, kapag hindi po inaksyonan ng Senado yan, pag hindi nila ginalaw, kasi pag hindi sila nagpatuloy sa pag-conduct ng impeachment proceeding, ultimately it will rise to a constitutional crisis. Bakit po? Kasi nagampanan ng lower house yung kanilang mandato. That is to initiate an impeachment complaint, and they already transmitted the articles of impeachment doon sa Senado. Ngayon, ang bola ngayon nasa Senado na ngayon. Ang Senado on its own, no, hindi po pwede na abusuhin nila yung kanilang mandato. While sinasabi sa batas that they can forthwith conduct an impeachment proceeding, and that term forthwith is within actually their own discretion. In doing so, they cannot abuse it in such a way that it will frustrate the end of justice. Meaning to say, hindi po din nilang abusuhin yung pag-define ng forthwith kung kailan nila gustong magkaroon ng impeachment proceeding na kung saan ay mawawala yung saysay ng impeachment
impeachment, proceeding, which is a constitutionally recognized procedure for removing a public official, a higher public official, or for calling an accountability of a public official. So hindi po nila pwedeng ganun-ganun na lang, no? So pag dinilay nila yan, definitely magkakaroon tayo ng crisis. Dahil maniningil lang House of Representatives. Sabi nila, tapos na yung sa amin. Yes. Kayo naman dyan sa Senado. Ano ngayon ang gagawin nyo? No? So, yun po. Kasi ang proseso po ng impeachment, kasamang Romel and LA, hindi ho lang yan ang nagtatrabaho ay isang sangay ng Kongreso. No? Dapat yung dalawa. Una, yung sa House of Representatives, ito yung mga district representatives natin at saka mga party list representatives na kung saan nagampanan nila yung kanilang trabaho base doon sa complaint na inihain sa kanila, no? So natapos na yun, na-transmit na nila ngayon sa Senado. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pag-execute ng Senado ng kanilang mandato. Ano yun? Yun ay pag-constitute ng as an impeachment court body yes. or tribunal. Yun po yun. So actually, yung attorney, looking forward dahil binanggit ni Senate President Alan Cayetano na sa Lunes ay magko-convince sila. Pero sa ibang issue po, attorney, ito ay may kaugnayan din po dito dahil may mga haka-haka na mukhang ang nangyari dyan sa Senado ay allegedly ay may kinalaman dito sa impeachment, konektado. Pero sa inyo pong palagay, sa inyo pong opinion, attorney, bilang kayo po ay isang abogado. At legal luminary. Yes. Ano po ba ang tingin ninyo dito po sa nangyari dyan sa Senado? May pananagutan po ba ang leadership o kaya si SP Cayetano dyan po sa nangyari na pinisinailalim sa protective custody ng Senate si Senator Bato, pero kahapon po ng madaling araw or tama po mga 2:30 sabi ay nakalabas siya ng Senado at wala na po siya ngayon sa kustodiya ng Senado? Definitely, Elaine, may mananagot sa nangyari doon sa incidenteng yun, to be specific on May 13, 2026, no? Pero kung sino man yung mananagot at kung sino-sino yun, iwan natin yun sa law enforcement agency or sa investigating body who will actually conduct the investigation. Kasi we might be precluding the outcome. We might be, parang pinangungunahan natin yung outcome. But as to call for accountability, dapat meron. Meron dapat. Hindi pwedeng walang managot dahil halatang merong nangyaring hindi maganda. So ngayon, kung sino man yung mananagot, iwan na po natin yun doon sa body na merong mag-investigate. In fact, kagahapon kagabi, may nabasa rin ako na si Senator Amy Marcos call for a legislative inquiry, Yes. no, with respect to the incident. But to me, as a lawyer, mas mabutihon ko pong ibigay yan sa law enforcement agency or sino mang investigative body. Kasi kung sa bahay mo nangyari yon tapos ikaw ang mang-iimbestiga, tingin mo ba magiging fair or magiging impartial ka ba sa magiging outcome, di ba? Yes. Mas maganda, mabutihin na lang, ibang ahensya or sangay ng ahensya ang mag-imbestiga para merong fair and square na result sa investigation. Ang binabanggit nyo, attorney, kailangan ipatupad yung tinatawag na command responsibility. Kasama na po yan sa sisiyasatin, titingnan ng investigador. Kasi sa investigation po, everything, no, it will be lahat po yan ng proseso, titingnan nila. Then titingnan nila, to be fair, kung sino yung kung sino yung mananagot talaga at kung sino yung may mga lapses or kung merong mang kinalaman or merong mang direct action, no, or could be a perpetrator or sino yung mastermind. So ganun po yung proseso ng investigation. But we cannot speculate kung sino po yun. Hindi po natin pwedeng sabihin kung sino po yun. Because we are not privy to the situation or to the incident, I mean. So hindi po natin na-witnessan mismo kung ano ba yung nangyari. So we leave that to the impartial team that will investigate. So, attorney, speaking of Senador De La Rosa pa rin, ngayong umalis na siya sa custody ng Senado at merong nakaambang warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Of course, umaapila pa rin yung
kanyang kampo, yung kanyang mga abogado sa Korte Suprema. Sa mga sandaling ito ba, attorney, valid ba na arestuhin si Senador Bato de la Rosa? May napanood ako na interview ng mga involved sa law enforcement, no? Kasi binigyan ng Supreme Court si Senator Bato de la Rosa ng 72 hours within which to submit his position paper with respect to the petition that he filed. Tapos I understand ang OSG din has also given or will also give its comment on that. So in deference and courtesy to the order of the court, no arrest accordingly from the law enforcers, no, will be made against Senator Bato. So nirerespeto po nila yung proseso dahil tama nga naman, pending pa yung may paid inquiry. Ngayon, ang magandang tanong kasi actually niyan is ganito. Ang Senado kasi nagbigay ng protective custody ito kay Senator Bato de la Rosa. Ngayon, paano na ngayon kung hindi mabigyan ng relief yung inihingi or hindi mag-grant yung inihingi ni Senator Bato de la Rosa ng korte, what will happen? Ngayon, kung tatanungin niyo ako, yun din po ang tanong ko. Kasi, attorney, merong ibang mga abogado, ibang legal expert ang nagsasabi na hindi maaring ipatupad ang warrant of arrest galing sa ICC without the consent of local court. Tama po ba ang explanation ng iba? Ganito po yan, sir, no? Kasi may pending petition nga at sub judice yan, but marami na kasing nagsilabasang mga opinion at ayaw ko na rin makisawsaw, no? Kasi unang-una, kasama yan sa ireresolba ng Korte Suprema. Ngayon, meron po tayong doktrina or principle sa ating jurisdiction or sa ating practice na kapag meron pong insidente or pending incident or pending case before the court, kami mga abogado ay as much as possible ay iniiwas kami magbigay ng aming komento kung patungkol doon. Kasi pwede kasing we might be giving an unnecessary advice or unnecessary legal opinion which somehow may have an effect on the outcome of the case. So, mahirap po magbigay ng komento niyan. Pero tingin ko naman po is sobrang dami nang naglabasang kwan. Kaya nga po. And I agree with you. So I agree with you. There are two conflicting views. Number one, yung sinabi po nyo na since kailangan ng warrant of arrest issued by a local court. The other group is saying that no, there is no need. So kung pwede nating ma-explain yun, no? Ang sabi nung grupo na yun is kailangan ng because we already withdrew from Rome Statute, no? Yun ang sinasabi nila. So kailangan mag-apply ka muna ng application, mag-apply ka muna ng mag-file ka ng kaso, then you wait for the issuance of a warrant of arrest, then that's the time that you can serve the warrant of arrest. The other view is saying that no, hindi na natin kailangan ng warrant of arrest because kahit na nag-withdraw tayo sa Rome Statute, ang nangyari is that we have this domestic law, we call it RA 9851, which is actually nakalagay doon na kung halimbawa may pending insidente ng investigation ang foreign jurisdiction at meron nang nang-isyong warrant of arrest, hindi na siya mag-iimbestiga yung ating yung ahensya natin dito. But pwede niyang i-surrender yung taong yun. Or pwede niyang, kung may extradition treaty with that foreign jurisdiction, pwedeng extradite. Ngayon, ito po, nung mag-withdraw po tayo, nung sumama po tayo sa Rome Statute, ito pong domestic law, RA 9851, in fact, nauna siyang maisabatas bago yung ratification ng Pilipinas na maging parte ng Rome Statute. In short, yung domestic law is already in existence before tayo naging parte ng Rome Statute. So nakita niyo po, so ito po yung dalawang view. Yes. Na so at may binabanggit pa po, attorney, may binabanggit pa po na while we have already withdraw from ICC, yung pong krimen na ibinabato sa mga akusado ay nangyari during the time na tayo ay member pa ng ICC. Tama po ba? Tama po 'yon.
Tama po yun kasi nandoon din po sa Rome Statute under Article 157, if I'm not mistaken, 157 or 127, na nagsasabi na kahit na nag-withdraw na yung state party doon sa Rome Statute, ngayon, hindi yan siya magiging paraan para maka-eskapo ka doon sa mga obligations, sa mga krimen na nagawa mo nung in existence yung nung Membership during natin the sa existence ICC. ng membership doon sa ng state party doon sa Rome Statute. So tama po 'yun. Nandun po 'yun. So Okay. nga dalawang view nga 'yan eh. Yes. So Talagang hintayin masalimuot. natin kung Opo. antayin natin na maging resulta ng At sa mga ganitong desisyon. pagkakataon, talagang ang nasa poder, yung pong desisyon ng Korte Suprema kung ano kanila magiging interpretation. Opo, yun po ang kwan dahil ang sabi nga natin the Supreme Court is the last bulwark of Yes. democracy. Mm. So inaantay po natin kung ano ang kanilang magiging tugon nito at I think na nagbigay na sila ng nabigyan na nga sila ng 3 days or within 72 hours na palugit doon kay Senator Bato para magbigay siya ng kanyang position paper with respect to the pending incident. So we wait for that. So ayaw ko lang po magkomento kung ano yung Yes, we magiging understand. kainatan. But at Yes. least kasi yung sinabi ko kanina, yung two different views, this is all over the social media Yes, and this is opo. all over the news outlets and we've heard several legal luminaries. So kami din sa Integrated Bar of the Philippines, binabasa namin yung and we are taking notes of that, no? Okay. Kasi this is for academic enrichment also. Okay. Enrichment of our jurisprudence and at the same time makikita natin kung yung efficacy ng ating batas, kung meron pa bang kakulangan or kung meron pa bang dapat i-improve. Okay. Maraming salamat, Attorney Alan Panalong. Ang dami namin natutunan sa inyo. Thank you, Attorney. And good morning. Good morning po. Maraming salamat kasamang Romel at kasamang Elaine. Apila ko lang sa mga kababayan natin, huminahon tayo at naway malampasan natin ito at manaig kung ano manaig ang katotohanan at para na rin tayo ay maging nasa maayos, no? Kasi ang kinakatakot ko kasi dito kasamang Romel and Elaine is yung reputation natin in the international community. Okay. Ayun. So muli po maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po, Attorney. Thank you. Ayan.